Isipin mong malapit ka ng manganak, ngunit imbes na suporta, bumagsak ang iyong mundo nang matuklasan mong ang iyong asawa, isang milyonaryo, ay nagplano ng isang pagtataksil na hindi mo inaasahan. Si Lechia, 8 buwang buntis, ay natagpuan ang sarili na nakakulong sa loob ng isang sauna. Iniwan ng lalaking nangako na alagaan siya. Habang siya ay nagpupumilit na mabuhay sa ilalim ng nakakapagod na init, siya naman ay tumakas kasama ang kanyang kalaguyo na si Clara. Ngunit, pagkatapos ng 10 araw ng paghihirap, biglang nagbago ang takbo ng buhay ni Lechia nang dumating ang isang misteryosong lalaki sa kanyang silid. Siya ay nagdala ng mga revelasyon na maaring hindi lamang magpapaliwanag sa madidilim na lihim ni Rebio, ngunit magbibigay rin ng bagong pag-asa kay Lechia at sa kanyang sanggol. Maghanda para sa isang kwento na bumabalot sa sakit ng pagtataksil, ngunit nagpapakita rin ng kung paano ang lakas at tapang ay maaring magdala sa pagtubos at bagong simula. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na ngayon at mag-iwan ng iyong komento. Si Rebio ay isang lalaking walang nakakakilala ng tunay. Marami siyang pera, may mga negosyo sa iba't ibang bahagi ng mundo, at nakatira sa isang malapalasyong bahay, napapalibutan ng karangyaan at katahimikan. Ang kanyang buhay ay maingat na pinaplano, at halos wala siyang hinahayaan na mawala sa kanyang kontrol. Kasal na siya ng ilang taon kay Lechia, isang batang maganda at marupok, at tila may lahat ng hinahangad ng sinuman. Siya ay 8 buwang buntis, at ang inaasahan ng kanilang unang anak ay dapat maging sentro ng atensyon ng perpektong mag-asawa. Ngunit may kakaibang nangyayari. Sa ilalim ng makislap na buhay ni Rebio at Lechia, nagsisimula ng lumabas ang mga bitak. Si Lechia, habang umaalsa ang kanyang pagiging ina, ay hindi na nakadarama ng kasiguruhan. Napapansin niyang lumalayo ang mga tingin ni Rebio, mga gabi na sinasabing siya ay naglalakbay para sa trabaho. Ngunit alam niya, sa kalooban niya, na may higit pa roon. Ang pakiramdam na siya ay niloloko ay unti-unting lumalamon sa kanya. Ngunit nag-alangan siyang kumprontahin ito. Ang pagmamahal sa asawa at ang inaasahang sanggol ang nag-iwan sa kanya ng pagkalito at pagkabahala. Natatakot siyang mawala ang lahat. Natatakot harapin ang katotohanan. Habang si Lechia ay nag-alala sa mga nangyayari, si Rebio ay nakapagdesisyon na. Nahuhumaling siya kay Clara, isang babaeng kasing mapanukso ng kanyang kapanganiban. Hindi lamang maganda si Clara, siya ay manipulatibo, matalino, at alam kung ano ang gusto niya. Ang kayamanan ni Rebio at isang buhay kasama siya, nang walang sinumang hahadlang. Para kay Rebio, si Clara ay ang kalayaan, ang damdamin ng kasabikan na akala niyang nawala na sa kanilang kasal. At, sa gitna ng bagyo ng emosyon na ito, sinimulan niyang planuhin ang perpektong pagtakas. Ang hindi alam ni Lechia ay, habang siya ay nag-ayos ng kwarto ng kanilang sanggol, si Rebio ay nasa ibang lungsod kasama si Clara, binabalangkas ang isang plano para alisin siya at magsimulang muli. Kailangan niyang maging maingat, dahil maaring magastos ang diborsyo, at si Clara ay hindi babae na maghihintay ng matagal. Gusto niya ng mabilisang resulta. Kaya't sinimulan ni Rebio ang pagpapatupad ng kanyang ideya. Iniisip niya ang lahat ng posibilidad, mga detalye, at sa kanyang malamig na puso, napagpasyahan niyang hindi dapat malaman ni Lechia ang katotohanan. Sa kanyang isipan, ang pagkulong kay Lechia sa sauna ng kanilang sariling bahay, habang siya ay buntis ay tila ang pinakadalisay at pinakamadaling solusyon. Sa wakas, hindi siya makakaligtas sa sobrang init, at siya ay magiging malaya na upang mawala kasama si Clara, na mag-iwan ng mga bakas ng misteryo at kalituhan. At ganoon nga, ipinatupad niya ang plano, nang hindi alam na ang lahat ay malapit ng mag-iba. Lumalakas ang mga hinala ni Lechia, ngunit wala pa siyang lakas ng loob na harapin ang kanyang asawa. Hindi niya alam na nakalaan na ang isang bagay na mas madilim kaysa sa kanyang mga inaasahan. Nang umagang iyon, tila mas maasikaso si Rebio kaysa karaniwan. Iminungkahi niyang magpahinga si Lechia ng kaunti. Sinasabing sa pagbubuntis niyang malapit na, kailangan niyang mag-relax. Palagi kang nagilala, mahal. Maglaan tayo ng oras para sa ating dalawa, sabi niya ng may kalmadong ngiti, kahit na sa loob-loob niya ay lubos na nakatutok sa kanyang madilim na plano. Si Lechia, napagod na at emosyonal na naubos sa mga huling buwan ng pagdududa at paglayo, ay pumayag.
Sino ba naman ang mag-akala na ang gestong ito ay simula ng muling paglapit nila? Bakit hindi tayo pumunta sa sauna? Iminungkahi niya ng kaswal, na para bang ito'y isa lamang inosenteng paanyaya. Ang sauna sa mansyon ay isang marangyang silid, sapat na malaki para sa 2 o higit pa, nagawa sa mataas na kalidad na kahoy at may digital na mga kontrol para ayusin ang init. Isang lugar kung saan dati nagiging payapa si Lechia, bago pa siya nabuntis. Ngunit ngayon, 8 buwang buntis, siya'y sandaling nag-alangan. Alam niyang hindi angkop ang init sa kanyang kalagayan, ngunit nagpilit si Rebio sa isang malumanay na tono, halos mapagmahal. Ilang minuto lang, makabubuti ito sa iyo. Siya, sa pagtatangkang maniwala na ang asawa ay muling nagpapakita ng malasakit, ay sumuko. Si Lechia ay naniwalang ang gestong iyon ni Rebio ay tanda na maari pang masalba ang kanilang kasal. Siya'y pumasok sa sauna, ang singaw ay agad na bumalot sa kanyang katawan at naupo sa isa sa mga upuang kahoy. Ang init ay nagdulot ng pawis sa kanya kaagad, ngunit siya'y huminga ng malalim, ipinikit ang mga mata at sinubukang magpahinga, tinatanggal ang mga alalahanin. Habang sinusubukan ni Lechia na magpahinga, si Rebio ay pinapanood siya mula sa malayo. Malamig at kalkulado ang kanyang mga mata. Alam niya na ang init sa sauna ay magiging matindi, lalo na para sa isang buntis. Alam rin niya na si Lechia, dala ang bigat ng sanggol sa kanyang katawan, ay hindi tatagal ng matagal sa ganitong kalagayan. Para sa kanya, ito'y perpektong hakbang, tahimik, walang direktang bakas ng kasalanan. Ang kanyang kamatayan ay magmumukhang isang trahedyang aksidente. Nang walang ingay, lumayo si Rebio. Nang may magaan na hakbang, lumabas siya sa silid at, bago isara ang pinto, tiningnan niya si Lechia sa huling pagkakataon, na ngayoy ganap ng nasa ilalim ng init. Pagkatapos, sa halos hindi marinig na tunog, inilok niya ang pinto ng sauna mula sa labas, iniwang nakulong si Lechia. Nagsimula na ang kanyang plano. Lechia, habang nakaupo pa rin, ay nagsimulang mapansin na may mali. Tinawag niya ang kanyang asawa, ngunit walang tugon. Patuloy na tumataas ang init, at nagsimula siyang makaramdam ng bahagyang pagkahilo. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang bigat ng pagbubuntis ay nagpapahirap sa lahat ng bagay. Hindi niya alam, siya ay papasok sa isang labanan para sa sariling buhay, ngunit sa ngayon, iniisip lang niya na babalik si Rebio upang iligtas siya sa sitwasyon na iyon. Samantala, sa kabilang panig ng nakalok na pinto, si Rebio ay naglalakad sa bahay patungo sa garahe, kung saan hinihintay na siya ni Clara. Halos kumpleto na ang plano. Ang susunod na mangyayari ay ang bagong buhay na kanyang inaasam. Wala si Lechia, wala nang anumang balakid, silang dalawa na lamang ni Clara, malaya upang magsimulang muli. Ngunit habang papalayo si Rebio, hindi pa alam ni Lechia na ang kanyang buhay ay nasa bingit ng kapahamakan. Akala niya na ito'y isa lamang mahirap na sandali na agad ding lilipas. Hindi niya lubos maisip na ang lalaking kanyang pinakasalan, ang taong pinagkakatiwalaan niya, ay may masamang balak. Naramdaman ni Lechia na ang init sa sauna ay mabilis na tumataas, at ang hangin ay nagiging mas mabigat at mahirap huminga. Sa una, sinubukan niyang pakalmahin ang sarili. Pinipilit na isipin na babalik si Rebio anumang oras. Nangako siya na saglit lang iyon upang makapag-relax silang dalawa. Ngunit habang lumilipas ang mga minuto, at nagiging hindi na matiis ang init, nagsimulang umiral ang takot. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang bigat ng bata sa kanyang sinapupunan ay nagpaparamdam sa kanya ng panghihina at pagkahilo. Ang kanyang katawan, pagod na sa malapit ng panganganak, ay tila lumalaban sa kanya. Ang pawis ay umaagos sa kanyang balat, at nagsimulang mamula ang kanyang mga mata. Bawat paghinga ay nagiging mas maiksi, mas mahirap, parang hinigop ang hangin mula sa maliit na espasyong iyon. Tinawag ni Lechia ang pangalan ni Rebio, nanginginig ang boses, ngunit walang sagot. Nakakabingi ang katahimikan sa labas. Habang tumataas ang temperatura, ang takot ay lubos na namayani. Gumapang siya patungo sa pinto. Nanginginig ang kanyang kamay habang hinahawakan ang mainit na metal, at sinubukan niyang paikutin ang seradura. Nakalak. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hubyo! Hubyo! Pasigaw na siya ngayon, kumakatok ng malakas sa pinto. Bawat kalampag ay umaalingaw-ngaw sa paligid.
Alam niyang may malaking mali. Nagsimulang mag-alala ang kanyang mga maternal instinct, hindi lang para sa kanyang sariling buhay, kundi para rin sa buhay ng batang kanyang dinadala. Parang humaba ang oras sa loob ng sauna. Ang tuloy-tuloy na init, kasama ang kakulangan ng hangin, ay nagsimulang magdulot ng pagkahilo kay Lechia. Umikot ang kanyang ulo, at nagiging malabo ang kanyang paningin. Naramdaman niya ang isang matalim na kirot sa kanyang tiyan, at napasigaw siya sa sakit. Alam niyang ang kanyang katawan ay nagsisimulang bumigay, at lalong lumalalim ang kanyang pagdaramdam ng pagkabalisa. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may isang bagay na mas malakas kaysa sa takot, ang pagmamahal niya sa kanyang anak. Ang malalim na pagmamahal na iyon, kahit na puno ng pagdurusa, ang nagbigay kay Lechia ng lakas na hindi niya alam na mayroon siya. Sa bawat segundo, pilit niyang pinipilit manatiling gising, nakakapit sa ideya na hindi siya pwedeng sumuko. Kailangan kong lumaban, para sa aking anak. Paulit-ulit niyang iniisip, parang isang mantra. Sa kawalan na ng lakas upang kumatok, sumandal siya sa pinto. Habol ang hininga, habang ang kanyang katawan ay nagbabago sa pagitan ng takot at pagkaubos ng enerhiya. Pumikit ang kanyang mga mata, ngunit sa isang sulok ng kanyang isipan, may natitirang maliit na sinag ng pag-asa. Isang maliit na bahagi ng kanya ang tumatangging tanggapin na iyon na ang wakas. Pagkatapos, sa gilid ng kanyang kamalayan, narinig niya ang mga yapak. Mahina Maleo pero Totu. May taong papalapit. Sinubukan ni Lechia na sumigaw, ngunit ang kanyang boses ay lumabas bilang mahinang bulong. Tulungan niyo ako. Hinang-hina na siyang gumalaw. At bago pa man niya maintindihan ang nangyayari, narinig niya ang tunog na magbabago sa lahat. Ang pag-unlock ng pinto. Ang mga katulong, na napansin ang pagkawala ni Lechia ilang sandali na ang nakalilipas, ay mabilis na tumakbo upang iligtas siya. Nang bumukas ang pinto ng sauna, isang ulap ng singaw ang lumabas, at nakita nila ang mahina at halos nawalan ng malay na buntis na babae. Agad silang kumilos, binuhat siya palabas sa mainit na impyernong iyon. Si Lechia ay nasa bingit ng pagkawala ng malay, ngunit buhay pa. Mahina ang kanyang paghinga, ngunit ang puso niya ay patuloy na tumitibok, determinado na magpatuloy, hindi lang para sa kanya kundi para sa kanyang anak. Isang laban-laban sa oras ang sumunod. Tinawag ng mga katulong ang ambulansya, at si Lechia ay mabilis na dinala sa ospital. Lumaban siya ng todo, pagod ang katawan, ngunit ang isipan ay matatag pa rin sa isang bagay. Mabubuhay siya, at mabubuhay rin ang kanyang anak. Ang hindi niya alam ay ang mga pagbubunyag tungkol sa tunay na plano ni Rebio ay magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. 10 araw na ang lumipas mula sa mapaminsalang gabing iyon, at ang pangalan ni Rebio ay hindi nawawala sa balita. Ang eksentrikong milyonaryo at ang kanyang kalaguyo, si Clara, ay parang naglaho sa hangin. Hinanap ng pulisya ang kanyang mansyon, inusisa ang mga dokumento, tinanong ang mga katulong at mga kamag-anak, ngunit wala ni anumang bakas kung saan siya maaring naroroon. Para bang nagbukas ang lupa at nilamon silang dalawa. Ang pagkawala nila ay isang misteryong kinahuhumalingan ng lahat, mga kapitbahay, mga negosyante, at maging ang mga usisero sa malalayong lugar. Mabilis na kumalat ang balita. Nawawalang milyonaryo matapos ikulong ang buntis na asawa sa sauna. Samantala, si Lechia ay nasa ospital, mahina pa at patuloy na bumabangon mula sa matinding trahedya. Sinusubukan niyang labanan ang pisikal at emosyonal na sakit na bumabalot sa kanya. Ang pagkabigo kay Rebio ay isang sugat na hindi madaling maghihilom. Araw-araw ay isang laban upang makabawi ng lakas at alagaan ang batang lumalaki pa rin sa kanyang sinapupunan. Ang alaala ng sauna, ang pakiramdam ng pagsakal, at ang takot ay parang mga anino na patuloy na sumusunod sa kanya. Optimistiko ang mga doktor sa kalagayan ni Lechia at ng kanyang sanggol, ngunit walang makakatiyak kung ang mga sugat sa loob, yaong hindi nakikita, ay magiging madali ring maghilom. Para kay Lechia, ang labis na paghihirap na hindi niya alam kung nasaan ang lalaking minsan niyang minahal ay isang mental na pahirap. Paano niya nagawa iyon? Bakit siya iniwan ni Rebio ng ganoong kalupitan? Ang mga tanong na ito ay patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Hindi siya binibigyan ng kapahingahan. Sa labas, maraming espekulasyon ang mga tao kung ano talaga ang nangyari. May mga naniniwala na tumakas si Rebio,
patungo sa isang malayong bansa, lihim na tinatamasa ang kanyang yaman. Ang iba naman ay naniniwala na may mas madilim na dahilan sa kanyang pag-alis. Kilala siya bilang isang taong metikuloso at malamig, ngunit walang nakaisip na magagawa niya ang ganitong hakbang. Ang pulisya naman ay walang tigil sa pagsubok na sundan ang mga bakas, ngunit lahat ng daan ay tila patungo sa wala. Mga bank account na naka-freeze, walang galaw sa mga credit card, mga sasakyan na naiwan sa garahe ng mansyon. Walang katuturan ang mga nangyayari. Parang inihanda ni Rubio ang isang perpektong pagtakas, planado ng matagal na panahon, upang makalayo ng walang bakas. Si Lechia, kahit na siya'y mahina, ay may sariling teorya. Hindi si Rubio ang uri ng tao na basta na lang mawawala. May mas malaki pang bagay sa likod nito. Isang bagay na hindi pa niya ganap na naunawaan. Marahil ay si Clara ang nagmamanyobra sa kanya mula sa simula. O baka naman may mas malalim na plano si Rubio. Isang bagay na malalaman lang pagdating ng panahon. Habang lumilipas ang mga araw, ang mga pahayagan ay nagsimulang gumawa ng sariling bersyon ng kwento. Mga nakakahindik na mga headline, mga teorya ng sabuatan, mga istorya na mas lalo pang nagpagulo kaysa naglinaw. Ang misteryo kung nasaan si Rubio ay nagpapanatili sa bayan sa patuloy na pagkabalisa. Marami ang natatakot na baka hindi na siya matagpuan, at ang pagkawala na ito ay magiging isa na lang sa mga kasong hindi na masosolusyonan, na magiging parte na lang ng mga haka-haka at kasinungalingan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Lechia na hindi maaring manatiling nakabaon ang katotohanan magpakailanman. May isang bagay na malaki ang paparating, at oras na lang ang hihintayin bago malaman ng mundo kung ano talaga ang nangyari kay Rubio. Isang tahimik na gabi iyon, katulad ng maraming gabi simula nang bumalik si Lechia sa mansyon. Banayad ang hangin, pinapag-alon ang mga kurtina sa silid kung saan siya nagpapahinga. Bagamat gumagaling pa ang kanyang katawan mula sa trauma, ang kanyang isipan ay malayo sa paghinga. Ang mansyon na dati naging tahanan niya, ngayoy tila isang bakanting lugar, puno ng mapait na alaala. Tahimik na naglalakad ang mga tauhan ng bahay, sinisikap na huwag manggambala sa kalagayan ng batang babae na, sa kabila ng lahat ng hirap, ay patuloy na lumalaban upang makahanap ng lakas. Biglang narinig ang mabibigat na yapak sa mga pasilyo. Hindi ito ang mga maingat na hakbang ng mga tauhan. Iba ito, mas mabigat at may layunin. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Lechia, alerto sa hindi pamilyar na presensya. Isang anino ang lumitaw sa bahagyang nakabukas na pinto, at pagkatapos, isang misteryosong lalaki ang pumasok. Matangkad, malapad ang balikat, at tuwid ang tindig, may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, halos hindi mabasa. Ang kanyang mukha ay natatad ng panahon, may malalim na mga mata na nagpapahiwatig ng awtoridad at misteryo. Takot at nagtataka ang mga tauhan sa bahay sa biglaang pagdating ng lalaki, bulong-bulungan sa paligid. Sino ang taong ito? Tumatakbo sa mga kanto ng mansyon ang mga bulong. Walang nakakakilala sa kanya, at ang kanyang pagdating, nang walang babala, ay nagpagulo sa paligid na puna ng tensyon. Naglalakad siya ng may kumpiyansa, hindi alintana ang mga nagtatakang tingin na sinusundan siya. Diretso siyang naglakad patungo sa silid ni Lechia. Parang isang palaisipan ang kanyang presensya, at bawat hakbang na ginagawa niya, ay nagpapataas ng pakiramdam na may isang mahalagang bagay na malapit ng matuklasan. Nang makarating siya sa pinto, sinubukan ng isa sa mga tauhan na humadlang, ngunit sa isang simpleng galaw ng lalaki, napaatras ang lahat. Tahimik ngunit hindi mapag-alinlangan ang kanyang awtoridad. Walang pagtutol. Si Lechia, habang nakahiga pa, sinubukan niyang bumangon nang pumasok ang lalaki. Mabilis ang tibok ng kanyang puso sa kaba. Huminto ang lalaki sa harap niya, ang kanyang mga matang malalim, parang tinitingnan ang kaluluwa ni Lechia. Hindi niya maunawaan kung sino siya, ngunit isang bagay ang tiyak. Hindi siya nandoon ng walang dahilan. Kailangan kitang makausap, sabi ng lalaki, may mabigat at matibay na tinig, ngunit hindi mapanira. Lahat sa bahay ay tila napatigil, naghihintay sa susunod na mangyayari. Hindi inaalis ng lalaki ang kanyang tingin kay Lechia, parang may sasabihin siyang magpapabago sa buhay niya magpakailanman. Bumigat ang hangin, at bawat segundo na lumilipas ay parang nagpapatagal sa suspense. Sino ka? Ano ang gusto mo?
Tanong ni Lechia. Nanginginig ang boses sa takot at pagkamausisa. Malalim na huminga ang lalaki bago sumagot. Maingat ang bawat salitang binibitawan, parang may mabigat na pasanin. Ang katahimikan sa buong mansyon ay halos hindi matitiis. Bawat tao, bawat dingding ng napakalaking lugar na iyon, ay tila naghihintay sa katotohanang kanyang ilalantad. Isang hakbang ang inilapit ng lalaki, at ang lahat ay parang lumapit pa ng kaunti. Parang ang bigat ng revelasyon ay babagsak na sa kanila. Ano ang alam niya? Paano siya nakapasok? At bakit, sa lahat ng tao, si Lechia ang nais niyang makausap ng direkta? Lahat ng palatandaan ay nagtuturo na ang pag-usap na ito ang magiging simula ng isang hindi inaasahang katotohanan. Isang bagay na mas malaki pa kaysa sa pagkawala ni Rubio o sa paghihirap ni Lechia. Hinila ni Santiago ang kanyang kurbata at malalim na huminga. Parang ang bigat ng sitwasyon ay nag-obliga sa bawat salita niya. Siya ay isang taong may mabigat na kasaysayan, at naramdaman ni Lechia na nagbago ang atmosfera sa kanilang paligid. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, habang ang mga mata ng mga tauhan ay nananatiling nakatuon sa kanya. Sabik sa anumang impormasyon na magpapaliwanag sa misteryong bumabalot kay Rubio. Ang pangalan ko ay Santiago. Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ako ay naging kasosyo ni Rubio sa kanyang mga negosyo. At may sasabihin ako sa iyo na babago sa lahat ng iniisip mong alam mo. Umupo si Lechia sa kama, pagod ang kanyang katawan, ngunit mabilis ang kanyang isipan. Nagpatuloy si Santiago, may tingin na tila binubuklat ang lahat ng sikreto. Hindi tumakas si Rubio para lang makasama si Clara. Siya'y napilitang mawala, dahil nasangkot siya sa mas madilim na bagay kaysa sa iyong may isip. Isang sistema ng katiwalian at blackmail na umabot na sa puntong walang balikan. Alam niyang siya'y minamanmanan, at nasa panganib ang kanyang buhay. Ang revelasyon ay tumama kay Lechia na parang suntok sa sikmura. Nagsimulang magtagpi-tagpi sa kanyang isipan ang mga piraso ng palaisipan, ang pag-iwas ni Rubio, ang mga lihim na pagpupulong, ang mga tawag na palaging sinasagot niya ng malayo kay Lechia. May mali, isang bagay na hindi niya naunawaan hanggang sa sandaling iyon. Ano ang ibig mong sabihin sa panggigipit? Tanong niya, pilit pinipigil ang kanyang emosyon, kahit na nanginginig ang kanyang mga kamay. Nakikitungo siya sa mga mapanganib na tao. Lechia, mga taong hindi magdadalawang isip na alisin ang sinumang hahadlang sa kanila. Patuloy ni Santiago, na biglang naging seryoso ang mukha. At ako ang ipinadala ng mga taong iyon, upang matiyak na wala ng koneksyon sa pagitan niya, at ng labas na mundo. Gusto nilang burahin ang lahat ng ebidensya, na may kaugnayan kay Rubio. Naramdaman ni Lechia ang pagkawala ng dugo sa kanyang mukha. Ang lalaking kanyang minahal, na nagdadalang tao pa siya para sa kanya, ngayon ay isang takas mula sa mas nakakatakot na bagay kaysa sa kanyang naisip. Pero bakit ka nagbago ng isip? Tanong niya, nakukuryosong malaman. Bakit ka nandito ngayon? Nagdadalawang isip si Santiago, parang may labanan sa kanyang damdamin. Tumungo siya saglit bago muling tumingin kay Lechia. Pagpasok ko sa bahay na ito, naintindihan kong hindi lamang kriminal si Rubio. Siya'y isang lalaking may pamilya, at hindi ko kayang hayaang magpatuloy ang siklo ng karahasan at paghihiganti. Hindi ito makatarungan. May bahagi sa akin na hindi maatim ang ideyang iwanan ka, at ang iyong anak na magdusa dahil sa mga desisyon niya. Nagka-eksyo ang mga salita ni Santiago sa isip ni Lechia. Hindi lang siya isang tagapagdala ng kamatayan, may bakas ng pag-asa sa kanyang desisyon na dumating. Ang ideya na si Rubio ay nasa panganib, hindi lang dahil sa kanyang pag-alis, kundi dahil sa isang mas malagim na plano, ay nagbigay ng bagong sigla kay Lechia. Ano ang dapat nating gawin? Nanginginig ang kanyang boses, ngunit may determinasyong nagsisimula ng magningning sa kanyang mga mata. Nagpaus si Santiago, tinitingnan siya sa mga mata, at nakita ni Lechia ang pakikipaglaban sa kanyang mukha. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Kapag nalaman nilang pumunta ako sa'yo, hindi sila magdadalawang isip na alisin ang sinumang may koneksyon kay Rubio. At ikaw, Lechia, ikaw lang ang makakatulong sa kanya ngayon. Nagsimulang bumigat ang pakiramdam ni Lechia. Ang buhay ng kanyang asawa at ang kinabukasan ng kanyang anak ay nakasalalay sa isang desisyong hindi niya alam kung kaya ba niyang gawin.
Ngunit may isang apoy ng tapang na nagsisimulang magliyab sa loob niya, at ang determinasyon na protektahan ang kanyang pamilya ay nagiging mas malakas sa bawat segundo. Ano ang iyong iminangkahay? Tanong niya, ang kanyang isip ay gumagana ng mabilis. Iniisip ang mga implikasyon ng sinasabi ni Santiago. Ang koneksyon sa pagitan nila ay nagsisimula ng mabuo, isang ugnayang pinalakas ng pinakamadilim na pangyayari. Samantala, ang katotohanan tungkol kay Rubio at ang mga lihim na kanyang itinago ay nagsisimulang mabunyag, tulad ng isang sinulid na kapag hinila, magpapakita ng isang salimuot ng kasinungalingan at pagtataksil. Ano pa ang alaman ni Santiago? Malapit nang lumabas ang sagot at kasabay nito, ang pag-asa ng isang bagong simula, bagaman puno ng mga hindi kilalang panganib. Si Lecia ay nalulunod sa mga emosyon habang umukilkil sa kanyang isipan ang mga salita ni Santiago. Ang kanyang alok ay kaakit-akit, ngunit nakakatakot din lumika ng bagong pagkakakilanlan. Maglaho? Para sa maraming tao, ito'y maring paring pagtakas. Para sa kanya, ito'y isang pagpipilian sa pagitan ng buhay na kilala niya at ng isang hindi tiyak na hinaharap, ngunit puno ng mga pangako. Napansin ni Santiago ang laban sa kanyang mga mata, kaya't ipinagpatuloy niya ang pagsasalita, puno ng malasakit ang kanyang tinig. Ikaw at ang iyong anak ay karapat-dapat sa isang buhay na walang takot at malayo sa nakaraan. Maaring may mga dahilan si Rubio, ngunit inilagay kanya sa panganib. Ngayon, ikaw ang dapat magpasya. Matutulungan kita, ngunit ito ay mangangailangan ng tapang at sakripisyo. Tumingin si Lecia sa bintana, kung saan ang mga puno ay banayad na humahampas sa hangin. Ang paglubog ng araw ay nagbibigay liwanag sa kalangitan ng mga kulay ng kahel at rosas, at sandaling nawala siya sa kagandahan ng eksena, halos nakakalimutan ang unos na pumapaligid sa kanya. Ang hangaring magkaroon ng ligtas na kinabukasan para sa kanyang anak ay lumalakas sa kanyang loob, ngunit ang ideya ng pag-iwan ng lahat, ang kanyang tahanan, ang kanyang mga alaala, pati na ang pagmamahal na naramdaman niya noon para kay Rubio, ay napakabigat. Pero, paano si Rubio? Tanong niya, may bigat ng pag-alinlangan sa kanyang tinig. Paano kung magbago siya? Paano kung bumalik siya? Umiling si Santiago, bumibigat ang kanyang ekspresyon. Ang katotohanan ay si Rubio ay naligaw ng landas dahil sa kanyang mga desisyon. Hindi na siya babalik sa'yo, Lecia. At kahit na bumalik siya, palagi kang nasa panganib. Nasa isang mundo siya na walang lugar para sa pagmamahal at pamilya. Ang kailangan mo ngayon ay kaligtasan at isang bagong simula. Ang mga salitang iyon ay tumagos ng malalim sa puso niya. Ang pagmamahal na naramdaman niya noon para kay Rubio ngayon ay parang isang anino, tinakpan ng isang balabal ng kabiguan. Inimagine niya kung paano ang magiging buhay niya malayo kay Rubio, kung saan sa wakas ay makakapamuhay siya ng walang takot, kung saan maari niyang palakihin ang kanyang anak sa isang ligtas at mapagmahal na kapaligiran. Paano kung pumayag ako? Ano ang mangyayari sa akin? Nanginginig ang kanyang tinig, ngunit may isang sinag ng determinasyon. Ako ang bahala sa lahat, sabi ni Santiago, seryoso ang kanyang tingin. Makakahanap tayo ng ligtas na lugar kung saan ka maaring magsimula ng panibagong buhay, malayo sa anumang banta. Magkakaroon ka ng bagong pagkakakilanlan, at maaari mong palakihin ang iyong anak ng walang pagkakasangkot sa nakaraan. Habang tinitingnan si Santiago, naintindihan ni Lecia na hindi lang siya isang dating kasosyo ni Rubio, kundi isang taong handang tumulong at magligtas, kahit na mga hulugan ito ng panganib sa kanyang sariling buhay. May isang tunay na damdamin sa kanyang alok, isang bagay na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na may paraan palabas sa dilim na kanyang kinalalagyan. Paano kung magpasya kung manatili? May pag-alinlangan pa rin sa kanyang isip, kahit na ang kanyang puso ay nais nang magpatuloy. Kung gusto kong lumaban? Huminga ng malalim si Santiago, tila pinagninilayan ang kanyang mga salita ng mabuti. Naiintindihan ko ang iyong pagnanais na maghiganti, ngunit magdadala lamang ito ng mas maraming sakit. Mayroon kang natatanging pagkakataon upang makatakas sa buhay na ito at lumikha ng mas magandang kinabukasan para sa iyong anak. Ang daan ng paghihiganti ay maaring mukhang kaakit-akit, ngunit ito ay mapanlin lang. Ang sakit na dala mo ay lalo lamang lalala. Pinagnilayan niya ang kanyang mga salita.
Ang nakaraan ay puno ng sama ng loob at pagtataksil, ngunit ang hinaharap ay nag-alok ng pagkakataon na baguhin ang kanyang kwento. Ang pagmamahal niya para sa kanyang anak, na lumalaki sa loob niya, ay naging lakas na nagtutulak sa kanya. Sa tingin mo ba talaga na kaya kong magsimulang muli? Tanong niya, may halong pag-asa at kawalan ng katiyakan sa kanyang boses. Sa lakas na ipinakita mo na, alam kong kaya mo, sagot ni Santiago, ang kanyang mga mata ay puno ng kumpiyansa. Hindi ito magiging madali, ngunit narito ako upang gabayan ka. Ang bigat ng desisyon ay nasa mga kamay ni Leticia. Ang ideya ng pagtakas at paglikha ng bagong tahanan para sa kanyang anak ay napakaakit-akit. Inisip niya ang munting buhay na malapit nang mapasa kanyang mga bisig, ang inosenteng ngiti na maaring magbigay liwanag sa mga pinakamadilim na araw. Ngunit mayroon pa ring bahagi sa kanya na gustong maintindihan kung ano ang nangyari kay Ruben, ang pangangailangan ng pagsasara na bumabalot sa kanya. Kailangan ko ng oras para mag-isip, sabi niya, ang boses ay matatag, ngunit ang puso ay naguguluhan. Siyempre, kunin mo ang oras na kailangan mo, sagot ni Santiago, iginagalang ang kanyang espasyo. Ngunit tandaan na ang pagkakataon ay hindi mananatiling bukas magpakailanman. Ang mga tao na humahabol kay Ruben ay hindi mag-atubiling kumilos. Muling tumingin si Leticia sa bintana, ang mga kulay ng langit ay nagiging malalim na asul. Bumabalot sa kanya ang dilema, ngunit may liwanag sa abot-tanaw. Habang iniisip niya ang kanyang hinaharap, ang determinasyon ay nagsimulang humugi sa kanyang puso. Ang pagmamahal para sa kanyang anak ang magiging gabay niya, at alam niyang ang kasagutan na kanyang hinahanap ay unti-unting nabubuo, kahit na ang takot ay kasama pa rin niya. Sa isang malalim na buntong hininga, nagsimulang mag-ipon ng lakas ng loob si Leticia upang harapin ang hindi alam, batid na malapit nang magbago ang kanyang buhay magpakailanman. Ang kapalaran na naghihintay sa kanya ay maaring maging mapanganib, ngunit maaari rin itong maging pagkakataon na magsimula muli. At habang bumabagsak ang gabi, handa na siyang pumili ng landas na magdadala sa kanya sa isang hinaharap na higit pa sa kanyang inasahan. Habang bumababa ang gabi sa lungsod, isang tensyonadong katahimikan ang bumalot sa hangin. Nasa kanyang silid si Leticia, ang malambot na liwanag ng lampara sa tabi ng kama ay naglalarawan ng kanyang matapang na mukha. Matapos ang mga araw ng pag-aalinlangan at pangamba, sa wakas ay nakagawa siya ng desisyon. Bagamat kaakit-akit ang mungkahi ni Santiago na tumakas at magsimulang muli, hinila siya ng kanyang puso sa isang mas madilim ngunit kinakailangang landas. Kailangan niya ng katarungan. Sa matatag na boses, tiningnan ni Leticia si Santiago sa mata at sinabi, gusto kong magbayad si Ruben sa lahat ng kanyang ginawa. Bago ako umalis, nais kong ilantad ang kanyang mga krimen at ang kay Clara. Kailangang managot sila. Tahimik na nag-isip si Santiago ng ilang sandali, sinusuri ang lalim ng determinasyon ni Leticia. Alam niyang ang desisyong ito ay maaring magdala ng mga hindi inaasahang panganib, ngunit naunawaan din niya na ang paghahanap ng katarungan ay isang makapangyarihang lakas. Sige, sagot niya, sa wakas. Gawin natin ito. Ngunit kailangan nating maging maingat. Marami si Ruben na mga kakampi, at hindi sila mag-atubiling protektahan siya. Magkasama, bumuo sila ng isang masusing plano. Ginamit ni Santiago ang kanyang mga koneksyon sa mundo ng negosyo at media upang matiyak na ang katotohanan tungkol kay Ruben at Clara ay ilantad sa isang makabuluhang paraan. Nangalap sila ng mga ebidensya, mga recording, at mga dokumento na nagbubunyag hindi lamang ng mga krimen ni Ruben, kundi pati na rin ng pagtataksil at pakikilahok ni Clara sa isang iskema ng katiwalian na tumagal ng maraming taon. Ang mga araw na sumunod ay puno ng tensyon at adrenaline. Pinaghahandaan ni Leticia ang bawat detalye ng plano, habang inaalagaan din ang kanyang sarili at ang kanyang anak na lumalaking malusog sa kanyang sinapupunan. Nais niyang lumaki ang kanyang anak sa isang mundo kung saan ang katotohanan ay mas makapangyarihan kaysa sa kasinungalingan, at kung saan ang mga tao ay may pananagutan sa kanilang mga aksyon. Sa wakas, dumating na ang araw ng pagsisiwalat. Nagsaayos si Santiago ng isang press conference, kung saan ang katotohanan ay ilalantad. Ang kaganapan ay nagtipon ng mga mamamahayag mula sa iba't ibang lugar, at ang hangin ay puno ng inaasahan. Nang pumasok si Leticia sa silid,
Ang kanyang matatag na tingin at tuwid na tindig ay agad na nakaagaw ng pansin. Siya ay isang babaeng nagbago na. Ang sakit at takot ng nakaraan ay napalitan ng tapang at determinasyon. Hawak ang mikropono. Nagsimula si Leticia na ikwento ang kanyang istorya. Isinalaysay niya ang pagmamahal na nadama niya kay Ruben, kung paano siya niloko nito, at kung paano nalagay sa panganib ang kanyang buhay dahil sa mga desisyon nito. Bawat salita ay puno ng damdamin at katapatan. Nakaantabay ang lahat, tahimik na nakikinig sa bawat pagsisiwalat. Ibinunyag niya ang mga krimen ni Ruben, ang bawat masamang detalye na itinago, ang katiwalian na ipinalaganap nito, at ang papel ni Clara bilang kasabwat sa mga aksyon nito. Nang matapos siya, isang bulong ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi matatawaran ang epekto ng kanyang mga salita. Si Santiago, sa kanyang tabi, ay sinamantala ang sandali at pinagtibay ang mga impormasyon. Ipinakita ang mga ebidensya at mga dokumentong nagpatibay sa lahat ng sinabi ni Leticia. Wala nang maitago si Ruben. Mabilis na kumilos ang media at nagsimulang magalit ang social media sa mga pahayag. Hati ang publiko sa pagitan ng galit at simpatiya kay Leticia, na ngayon ay isang bayani sa kanyang sariling kwento. Mula sa sandaling iyon, wala nang lugar para matakasan ni Ruben. Sinimulan na ng mga awtoridad ang masusing investigasyon, at sa loob ng ilang araw, siya ay naaresto. Wala nang takasan, wala nang pagtatago. Nakaramdam si Leticia ng kaluwagan at katarungan, isang bigat ang natanggal sa kanyang mga balikat. Alam niyang, kahit hindi naging madali ang labanan, sa wakas ay nakamit na niya ang tagumpay. Nang wala na si Rubio at Clara, alam ni Leticia na oras na para magpatuloy. Tinulungan siya ni Santiago na magtayo ng bagong pagkakakilanlan, at sa loob ng ilang araw, naghahanda na siya na lisanin ang lungsod na nagkulong sa kanya sa isang siklo ng sakit. Ang lugar kung saan siya magsisimula muli ay malayo sa mga madilim na alaala na bumabagabag sa kanya. Sa umaga ng kanyang paglisan, tiningnan ni Leticia ang lungsod sa huling pagkakataon. Huminga siya ng malalim, ramdam ang sariwang simoy ng hangin sa kanyang mukha. Tumitibok ang kanyang puso sa pag-asam ng bago, isang bagong buhay na ngayon ay kasama ang kanyang sanggol. Ito ay isang bagong simula, isang pagkakataon na isulat ang isang bagong kabanata, kung saan maari siyang maging malaya, malayo sa mga anino ng nakaraan. Sinamahan siya ni Santiago hanggang sa labasan ng lungsod, kung saan naghihintay ang isang sasakyan, upang dalhin siya sa kanyang bagong tahanan. Sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, alam ni Leticia na bawat hakbang na kanyang ginagawa ay nagpapalayo sa kanya mula sa takot at nagpapalapit sa pagmamahal, ang pagmamahal para sa kanyang anak na lumalaki sa kanyang sinapupunan at ang pag-asa na, sa wakas, maari niyang mabuhay ang buhay na palagi niyang pinapangarap. Kaya, habang ang kalsada ay humahaba sa kanyang harapan, naramdaman ni Leticia ang gaan, tila ang mga kadena ng nakaraan ay nagkakalas. Handa na siyang yakapin ang hinaharap, isang bagong buhay na puno ng mga posibilidad at, higit sa lahat, ang pagkakataong maging masaya. At habang umuusad ang sasakyan sa kahabaan ng kalsada, bumalot ang isang pakiramdam ng kapayapaan sa kanyang puso, isang pakiramdam na akala niya ay nawala na magpakailanman. Sa bawat kilometro na lumilipas, siya ay papalapit sa isang bagong mundo, isang mundo kung saan siya maaring mamulaklak, malayo sa sakit, kung saan ang pag-asa ang magiging tanging kompas na magtuturo ng kanyang landas. Kaya't si Leticia ay nagpapaalam sa nakaraan, at kumakaway sa isang maningning na hinaharap. Ang paglalakbay ni Leticia ay isang makapangyarihang salaysay ng katatagan at pagbabago, na nagtuturo sa atin ng mahahalagang aral tungkol sa pagmamahal, tapang, at paghahanap ng katarungan. Ang kanyang kwento ay nagsisimula sa isang lugar ng sakit at pagtataksil, kung saan ang tiwala ay nawasak, at ang buhay niya ay tila patungo sa kawalan ng pag-asa. Ngunit kahit na sa pinakamadilim na kalagayan, natagpuan ni Leticia ang isang silahis ng pag-asa at isang hindi matinag na determinasyon na lumaban, hindi lamang para sa sarili niya, kundi pati na rin para sa hinaharap ng kanyang anak. Sa kanyang pakikibaka, hinarap niya ang mga mahihirap na pagpipilian. Ang alok ni Santiago na maglaho ay isang paraan, upang makatakas sa isang masalimuot na nakaraan. Ngunit si Leticia, sa lakas na nagulat maging siya, ay nagpasya na ang tunay na kalayaan ay hindi sa pagtakas, kundi sa pagharap sa kanyang mga demonyo.
Ang desisyon niyang ilantad ang katotohanan at hanapin ang katarungan laban kina Rubio at Clara ay hindi lamang isang akto ng tapang, kundi isang patuturin sa kapangyarihan ng katotohanan sa isang mundo kung saan tila nangingibabaw ang katiwalian at kasinungalingan. Ang pagbabagong anyo ni Lechia ay sumasalamin sa kung ano ang nararanasan ng marami sa atin sa ating mga buhay. Lahat tayo ay may mga sandali na pakiramdam natin ay walang labasan, na ang bigat ng nakaraan ay hindi na mabibitawan. Ngunit ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa atin na, kahit sa pinakamahirap na sitwasyon, mayroon tayong kakayahang bumangon at lumaban. Si Lechia ay hindi lamang naging isang bayani sa kanyang sariling kwento, kundi isang simbolo rin ng pag-asa para sa iba na dumaranas ng katulad na mga laban. Sa paglantad ng mga krimen ni Rubio at Clara, hindi lamang hinanap ni Lechia ang kanyang sariling kaligtasan, kundi ibinunyag din niya ang katiwalian na madalas nagtatago sa mga anino. Ang kanyang tapang sa pagsasalita ng katotohanan ay nagbigay inspirasyon sa iba na manindigan laban sa kawalang katarungan, na ipinapakita na ang isang akto ng katapangan ay maaring magbunga ng malalaking pagbabago sa lipunan. Sa dulo ng kanyang paglalakbay, natagpuan ni Lechia hindi lamang ang isang bagong simula, kundi pati na rin ang katiyakan na ang kanyang nakaraan ay hindi siya natutukoy. Natutunan niya na ang mga pilat na dala natin ay bahagi ng ating pagkatao, ngunit hindi tayo dapat itali ng mga ito. Sa pagtatayo ng isang bagong pagkakakilanlan, niyakap ni Lechia ang posibilidad ng isang maliwanag na hinaharap, kung saan ang pagmamahal para sa kanyang anak ang magiging gasolina ng kanyang bagong buhay. Ang kwento niyang ito ay isang makapangyarihang paalala na, anuman ang mga pagsubok na ating hinaharap, palaging mayroong pagpipilian. Ang pagpipiliang lumaban, bumangon matapos ang bawat pagbagsak, at huwag kailanman mawalan ng pag-asa. Itinuturo sa atin ni Lechia na ang buhay ay puno ng mga hamon, ngunit may mga pagkakataon din ng paglago at pagbabago. Ang bawat isa sa atin ay maaring maging arkitekto ng ating sariling kwento, hinuhubog ang hinaharap mula sa mga karanasan ng nakaraan. Ang kwento ni Lechia ay nagtutulak din sa atin na pag-isipan ang kahalagahan ng katotohanan at pananagutan. Sa isang mundo kung saan madalas mangingibabaw ang maling impormasyon at katiwalian, ang tapang na maglakas loob na magsalita ng katotohanan ay nagiging mas mahalaga. Tayong lahat ay bahagi ng isang mas malaking kwento, at ang ating mga kilos ay may kapangyarihang makaapekto sa mga tao sa ating paligid. Kaya't ang kwento ni Lechia ay hindi lamang isang kwento ng pakikibaka at pagbangon, kundi isang tawag sa aksyon para sa ating lahat. Naway tayo ay magsilbing inspirasyon sa kanyang tapang at determinasyon na harapin ang ating sariling mga hamon, upang hanapin ang katotohanan, at upang lumaban para sa katarungan sa ating mga buhay at sa buhay ng iba. Ang ligasya ni Lechia ay nagpapaalala sa atin na, kahit sa pinakamadilim na gabi, ang ilaw ng pag-asa ay maaring magningning ng maliwanag, na naggagabay sa atin patungo sa isang bagong umaga. Sa huli, ang buhay ay isang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili at katatagan. At, tulad ni Lechia, mayroon tayong kapangyarihang tukuyin muli ang ating mga kwento, anuman ang nangyari noon. Ang hinaharap ay pag-aari ng mga nangangahas na mangarap, lumaban, at baguhin ang kanilang mga realidad. Naway tayong lahat ay mapukaw upang mamuhay ng may tapang at pag-asa, na sumusunod sa halimbawa ni Lechia, palaging naghahanap ng isang mas makatarungan at maliwanag na mundo. Kung ikaw ay naantig sa kwento ni Lechia at naniniwala sa kapangyarihan ng pagbabago at katarungan, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Mahalaga ang iyong suporta upang patuloy kaming makapagbigay ng mga kwentong nagbibigay inspirasyon at tumatago sa puso. I-like ang video, i-share sa mga kaibigan, at i-on ang mga notifications para manatiling updated sa aming mga kwento. Sama-sama, marinating a palaganapang mensaheng pag-asa tapang. Maraming salamat sa iyong pagsama, at hanggang sa muli.